Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kahapon ay hindi tayo nakapag-live dahil sa kahapon o kagabi naganap yung Quran competition ng mga brother natin. Alhamdulillah. So, itong pagsali natin ng competition, tandaan natin, ay hindi tayo sumasali sa competition dahil lamang sa prize o kaya ay premyo na ibibigay nila, no? Kahit gaano kalaki ang mga premyo, hindi yan ang dahilan kung bakit tayo sumasali. Kasi kung yan ang dahilan bakit tayo sasali sa competition ay lugi tayo. Malulugi tayo. Yung 100,000, 200,000, madali lang yan. Madali lang yan maubos. Ang bilis, ilang araw, maubos na natin. Kung tayo ay manalo. Pero lugi tayo. Kasi yung layunin natin, yung intention natin ay hindi gaano maganda. Although ang pagsali sa competition ay ayon sa mga ulama ay isang magandang bagay. Isang magandang bagay na kung saan ay pagpapaligsahan sa kabutihan, pagsisikap sa pagbasa ng Quran. Kasi siyempre, pagsisikapan mo yan. Paano mo basahin yung mga sura sa banal na Quran? Paano mo bigkasin ito ng mabuti? Pag sinabi sa iyo na sumali ka sa competition, kapag ikaw ay nanalo, ay mabibigyan ka ng premyo na ganito, first or second or third, ay okay yun. Kasi kabilang yun sa, kumbaga, parang binigay sa iyo. Binigay sa iyo, regalo sa iyo. Minsan nga sabi ng mga ulama ay mahuhulog pa ito sa ju'ala. Alam niyo yung ju'ala, yung pag-aral natin ng muamalat. Sinong makamemorize mabuti ng mga sura ng ganito kadami, ma-perfect niya, ay mayroon siyang, di ba? Mahuhulog. Yan, sabi ng mga ulama, yung pagpapaligsahan o pagpapakontes ng pagbasa ng Quran ay pag pinalawak mo yung pag-aaral, pwede siyang mahulog sa ju'ala. Alhamdulillah. Pero yun na nga, kailangan malinis yung puso natin, malinis yung intensyon natin, yung layunin natin. Ang pagsali natin dyan, walang iba kundi paano natin ma-improve, ma-develop ang sarili natin para mabasa natin mabuti ang banal na Quran. Mabigkas natin mabuti yung mga naisaulo natin. Ma-review natin ito. Maayos natin yung mga mali. Si Sufyan Ath-Thauri, nung may nagtanong sa kanya, sabi ng nagtanong sa kanya, Alim, Sufyan, alin ang gusto mo? Yung taong pumupunta sa digmaan, kasi malaking gantimpala yung pupunta ka sa digmaan, alang-alang sa Allah, pupunta ka sa jihad, o yung taong nagbabasa ng Quran. Para sa iyo, alin ang gusto mo? Alin ang mas kamahal-mahal para sa iyo? Yung taong pupunta sa digmaan, alang-alang sa Allah, makipagdigmaan, o yung taong magbabasa ng Quran? Sabi niya, para sa akin, ang gusto ko, ang pipiliin ko, para sa akin, ay yung taong nagbabasa ng Quran, nag-aaral ng Quran. Bakit? Bakit ko ito pipiliin? Kasi nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat naman yun ay mabuti. Lahat yun ay mabuti. Pero kasi sabi niya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, ang higit na mainam sa inyo, sabi ng propeta, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sino mang tao na nag-aaral ng Quran. Pinag-aaralan niya, paano niya bigkasin, mabuti, maayos ang pagbasa niya ng Quran, wa 'allamahu, at ituturo niya ito. Ituturo niya. Kasi ano ba naman ang silbi yung nag-aaral ka, natutunan mo, pero hindi mo naman isinishare, di ba? Hindi mo naman isinishare, sa iyong kapwa. So kaya nga, nag-aaral tayo para matutunan natin, maituwid natin, yung mga mali, maayos natin, at kapag natuto na tayo, ay ituro natin. Hanggat hindi pa tayo natututo,
huwag muna tayong maglakas loob na magturo ng hindi natin sigurado. Pero pag sigurado na tayo, pag sigurado na tayo na yan ay tama na, ayos na talaga. Yung ayos na ba? Alam mo, Suratul Fatiha, ayos na yan. Ituro mo na. Yun na yung obligasyon. Alam mo na eh. Pero napapansin mo lang pagka mayroon akong pinakinggan sa inyo na magbasa, yung kami-kami lang ba? Yung face-to-face, man-to-man. Pagka may kinoreksyon ako, isang bisis, dalawang bisis, tatlong bisis, hahanap nilang paraan. Gusto niya magpatuloy na agad-agad. Gusto na nilang iwan na niya. Parang nag-skip ba? Kasi parang hindi na ako makalis dito eh. Kaya minsan sabi ko baka meron pa sa atin na nagsasabi na sobra naman ito si Stan, masyadong istrikto. Hindi Inayos lang natin yung kasi siyempre nakikinig kayo ng mga nagbabasa ng Quran. Akala nyo lang yun na yun siya. Akala nyo lang yung ganun. Kung hindi ka nag-aral, hindi mo alam, isa-isahin yung mga litra na yan, ay yung narinig ninyo, akala nyo lang yun. Akala. Kaya talaga pinakadabis na matutunan nyo, ay yung makikita nyo mismo sa bunganga ng nagtuturo sa inyo kung papaano bigkasin yung mga talata o mga binibigkas natin. One-on-one. Huwag tayong mag-skip. Basta pag may itinuwid sa atin na isang talata, isang aya, dapat yun yung ulit-ulitin. Huwag tayong umalis. Hindi yung nagmamadali ka, gusto mo nang umalis. Brother din sana. Meron kang naalala. Do you remember something or someone? Pag may binasa tayo, tapos kinareksyonan, paulit-ulit lang bisis na gusto nang skip na eh. Hindi yan. Dapat yung mga kinareksyon sa atin, i-focus natin yun, ulit-ulitin natin para bago natin iwan, nakuha na natin. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Higit na mainam sa inyo ang sinumang pag-aralan niyang Quran at ituro niya ito. Sa isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sino mang tao na dakilain niya ang simbolo ng Allah, ang palatandaan ng Allah. Sa pagtinignan natin ng mga paliwanag, yung mga sha'air Allah, katulad ng pagsasagawa ng Hajj, napakalaking mga simbolo, mga palatandaan. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadakilaan ng Allah, kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kasaysayan, mga palatandaan. Kaya, sino man ang dakilain niya, igalang niya ang simbolo ng Allah. Sa paliwanag ng mga ulama ay kasama na dito yung banal na Quran. Bagkus yung banal na Quran, salita ng Allah. Di ba? Pag ang pinag-uusapan ay ang banal na Quran o ang pinag-aaralan ay ang banal na Quran o pag umatin sa kompetisyon ng banal na Quran, anong dapat na suotin natin? Diba? Simbolo ng Allah. Sabi ng Allah, sino man ang dakilain niya, ang simbolo ng Allah, sha'air Allah, igalang niya ang sha'air Allah, nakita mo? Fainnaha min taqwal qulub. Ito ay mula sa mayroong takwa sa puso niya. Minsan kasi may pupuntahan ka kung ano-anong inahatinan mo. Talagang formado kang formado, susot ka ng susot. Pero umating ka sa Quran, ay competition. Ang binabasa dito ay salita ng Allah. Pero ganun pa rin. Minsan nga, kahapon na, parang hindi ka na nagpalit Parang yan din yung suotin mo kami, hindi ka na nagpalit Di ba dapat yung umatin tayo ng Quranic competition? Wala namang masama, walang masama. Pero ganun kasi, waman yuwazzim sha'air Allah, ang mga ulamaul Quran, wat tajwid wal ada, ay nabanggit nila na itong talata na ito ay related dito sa pagbabasa ng Quran. Pag pinag-usapan, pag-aaral ng Quran, pagbabasa ng Quran, o pag-atin mo sa anumang okasyon patungkol sa banal na Quran, dapat ay presentable ka. Presentable. Wa may yuwazzim sha'air Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ito ay tanda na mula sa puso na mayroong takwa, mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang araw naman ay mayroon naman tayong aatinan na para sa Quranic competition din ng mga brother natin. Na yung mga mababang sura,
may mga mahahabang sura, basta iba't ibang mga kategori, depende sa kakayahan ng mga brother. At tinatawag natin ang lahat ng mga kapatid natin ng mga balik Islam na huwag tayong magtago. Ha? Huwag tayong magtago. Sumali tayo sa competition. Katulad nito, ang banal na Quran. Hindi natin hangad na dahil lang sa premyo. Pag naka-champion ka, hindi natin hangad yung premyo. Pero ang hangad natin, para makasali tayo, makasama tayo sa mga taong higit na mainam na mga tao na kung saan ay binabasa nila yung banal na Quran, pinag-aaralan nila yung banal na Quran at itinuturo nila yung banal na Quran. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.